Katulong, binayaran ng Donya para alagaan ang apo na napakasungit dahil may taning ang buhay. Pero ang katulong pala ang magpapahaba sa buhay ng apo. 50,000 a month, alagaan mong apo ko. Napalunok si Luna, handali nang makitang libo-libong pera na ipinatong ni Doña Filomena, ang may-ari ng mansyon kung saan siya kasalukuyang nagtatrabaho bilang katulong. Laki sa hirap ngunit masayahing pamilya si Luna. Ayaw niya nakitang nahihirapan ang pamilya niya, kaya siya namasukan. Sa tulong na rin ng kanyang kapitbahay na siya nagpapasok sa kanya doon. Naging madali naman sa kanya ang pagtatrabaho niya roon dahil sanay naman siya sa gawaing bahay. Ngunit ngayon, hindi niya inaasahan ang biglaang pag-alok sa kanya ni Doña Filomena dahil bago pa lamang siya sa mansyon nito. Bakit po ako, ma'am? Bago pa lang naman po ako rito. Ayaw nila sa apo ko. Lahat ng kasambahay na nandito sumubok na magbantay sa apo ko pero hindi nila kinayang kasungitan niya. Ma'am, si Sir Lexus nagwawala na naman po sa pagkainan. Nabaling ang atensyon ni Luna at Doña Filomena sa katulong na nasa harapan nila na naghahabol pa ng hininga. Nakita naman ni Luna kung paano napahilot ng sentido si Doña Filomena sa ibinalita ng katulong. This is so frustrating. Bulilas ito bago tumayo at saka galit na umalis. Sumunod naman dito ang kasamahan niya sa trabaho habang siya'y naiwan sa sala habang nakatayo. Wala siyang ideya sa Sir Lexus na tinutukoy ng kapwa niya katulong dahil hindi pa niya iyon nakikilala. Ang lagi nakakasalamuha lamang niya ay ang Donya. Nang maproseso niya nangyari ay agad siyang sumunod kay Doña Filomena at iniwan ang pera nito dahil batid niyang hindi naman yun mawawala dahil may CCTV naman na nakapalibot sa buong mansyon. Lexus, kailan ka ba titigil? You're such an ungrateful creature. Ikaw na nga pinagsisilbihan tapos may gana ka pang magganyan. Napaawang ang labi niya na makitang winaksi ni Lexus ang kamay ni Doña Filomena. Dahilan para masagi nito ang plato na may lamang pagkain, dahilan para mahulog yun. Ang bubog ay nakakalat sa sahig. At ilang ulit ko na bang sinasabi sa iyo, Lola, na ayoko nang pinagsisilbihan ako. Kaya kong sarili ko, hindi ako baldado. How dare you raise your voice on me? Lola mo ako! Hindi ka nga baldado. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na may taning na yung buhay mo. Anytime, pwede ka nang mawala. Napatikom ng bibig ang kanyang kapwa katulong. Hindi makapaniwalang tumingin ng mga ito kay Doña Filomena dahil sa sinabi nito. Hindi iyon inaasahan ni Luna. Batid niyang galit ang Donya ngunit napasobra ang tabas ng dila nito. Alam ko nagtataka ka kaya sasabihin ko na si Sir Lexus Montero ay apo ni Doña Filomena. May stage 4 cancer at may taning na ang buhay. Matagal nang wala ang magulang niya dahil namatay sa isang car accident, kaya siya yun nasa pangangalaga ni Doña Filomena. Bulong pa ni Daisy na siya nasa tabi niya. Kagaya niya ay katulong din ito. Nagulat siya sa sinabi nito. Muli siya napatingin kay Lexus. Nasagot din ito ang hinuha niya kung bakit ito nangangayayat kahit pamayaman ng mga ito. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng awa dahil sa trato ni Doña Filomena kay Lexus. Dahil batid naman ito na may sakit si Lexus, ngunit gano'n na lang kung tratuhin. Napagtanto naman niya ng apo na tinutukoy ni Doña Filomena ay si Lexus. Ang akala niya ay bata pang tinutukoy nito, ngunit hindi niya aakalain na binata pala. Tama ka, Lola. Mamamatay na rin naman ako. Bakit hindi mo na lang ako hayaan? Mapaklang sabi ni Lexus. Napaiwas ang tingin ng mga katulong. Ang iilan ay napatingala upang pigilan ang sarili na umiyak. Nakita naman niyang natigilan si Doña Filomena. Tila hindi inaasahan na marinig yun mula kay Lexus. Ma'am, ako na pong bahala. Ako po naka-assign kay Sir, di ba po? Ako na pong kakausap sa kanya. Mahinaw niyang pakiusap kay Donya at saka pilit na nginitian. Hindi niya intensyon na bastusin ito, ngunit mas minabuti niya sumingit at baka kung ano pa ang masabi nito. Mabuti na lang din at sinunod din ni Doña Filomena. Walang imik itong umalis. Ang mga katulong na may sinanyasan niya na lumabas na muna.
Nang silang dalawa na lamang sa hapagkainan, ay nilingon niyang muli si Lexus. Why did you do that? Bida-bida ka rin, no? Imbes na magalit, ay ngumiti lamang siya. Wala siyang planong sabayan ang pagsusungit nito. Siguro, dapat masanay ka na. Dahil simula ngayon, kung saan ka ay nandun ako lagi. Makakasama mo ako 24 oras. I don't need you. Kaya kong sarili ko. Sorry, pero I need you. Kaya wala kang magagawa kahit pasigaw-sigwan mo ko dahil hindi ako aalis dito. Nakangiting sabi niya sabay pulot sa mga bubog na nakakalat sa sahig. Are you stupid? Kita mo delikado yan. Pinulit mo pa talaga. Use the brew and dustpan. Sa susunod, gamitin mo rin ang utak mo, hindi lang puro bibig. Lihim siya napangiti sa sinabi nito. Hindi pang insulto nararamdaman niya kundi pag-aalala nito. Oo nga, nakalimutan ko. Nagkibit-balikat siya at saka kinuha ang dustpan at walis. Pagkatapos naman niyang linisin ang bubog, ay walang kapagod-pagod siyang humarap kay Lexus. Gutom ka na siguro, ako na lang magluluto para sa'yo. Ayoko, baka mamaya ay mamatay pa ako na maaga dahil sa lason at hindi sa sakit ko. Ngumisi siya rito. Hindi kita lalasunin, no? Wala ni isa ditong may intensyon na kunin ang buhay mo na maaga, kaya nga pinagsisilbihan at inaalagaan ka namin eh. Di na ako bata para pagsilbihan at alagaan, kaya wag mo na sayangin ang oras mo sa akin. Kahit ano pang sabihin mo, pagsisilbihan at aalagaan kita. Ngumiti siya rito. Matalim naman siya nitong tinitigan, kaya hindi na siya umiwas ng tingin at tumitig din hanggang sa umiwas ito ng tingin. Tila napagod na rin ito sa pagsasalita dahil hindi na siya ulit kinakausap nito. Hinayaan lang siya nito kung anong gusto niyang gawin. Naging successful ang unang araw niya sa trabaho bilang tagabantay at alaga kay Lexus. Bagaman masungit ay nakakaya naman niya iyong kontrolin. Nakausap din niya si Doña Filomena. Sinabi nito na siya nang nakatoka kay Lexus. Di ka ba napapagod kakasunod sa akin? Iritang tanong ni Lexus sa kanya. Nakasunod lang siya sa mabagal at maikling hakbang nito. Kasalukuyan silang nasa labas at naglalakad-lakad sa may garden. Hindi pa naman ganun kasakit ang init ang sikat ng araw dahil maaga pa naman. Hindi. Gusto nga kitang sabayan eh, pero ayaw mo naman. Kaya dito na lang ako sa likod mo. Susundan kita kahit saan mo gusto pumunta. Whatever. Bakit pa ba ako nakikipag-usap sa'yo? Nagkibit-balikat siya sa sinabi nito. Dahil masaya akong kausap. Feeling mo naman, ikaw yata ang pinakawalang kwentang kausap. Eh bakit mo pa rin ako kinakausap? Alam mo, kung wala akong kwenta, dapat tinig mo na yung bibig mo. Aminin mo na lang kasi na gusto mo rin talaga ako dahil masaya akong kausap. Tudyo niya pa rito. Huminto naman ito at humarap sa kanya kaya napahinto din siya. Matalim siya nitong tinitigan sa mga mata na para bang nananakot pero nginitian niya lamang ito. Bakit ba hindi mo nalang itikom yung bibig mo at huwag akong kausapin? Ako ang boss dito kaya wala kang karapatan na utus-utusan ako. Ibig bang sabihin yan, sir? Tanggap mo na ako magbabantay at mag-aalaga sa'yo? Do I have a choice? Mukhang hindi rin naman titigil si Lola na kukuha ng mag-aalaga sa akin. Masungit ang sagot nito at saka siya tinalikuran. Matamis siya napangiti. Masaya siya dahil tanggap na siya nito. Bukod sa pagsusungit nito ay wala naman itong ibang ginawa pa. Pabor naman siya doon dahil wala siyang ganong ginagawa dahil nakabantay lang siya nito. Tititigan mo na lang ba ako dito? Baka nakakalimutan mong katulong ka pa rin. Dapat tinutulungan mong kasamahan mo. Masungit na tanong nito habang nakaupo sa sofa, nagbabasa ng magazine. Noon yun sir, pero ngayon hindi na. Kailangan kitang bantayan, hindi pwedeng iwan kita dito ng basta-basta lang. Then quit staring. Naiirita ako sa tingin mo. Sabi mo lang sa akin kung nagagapuan ka sa akin nang sa ganun ay mabigyan kita ng litrato ko. Yun ang titigan mo, tuwag ako. Mahina siya natawa sa sinabi nito. Marunong ka pala sa ganyan sir. Akala ko hanggang sa pagsungit ka lang. Marunong ka rin palang magyabang. Yun ay dahil may pagmamayabang ako. Buong kumpiyansa na sabi nito. Habang nakatingin kay Lexus, hindi niya maiwasan na sumang-ayon. May tsura naman talaga si Lexus. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at mahabang pilik mata. Kahit pa nangangayayat ay hindi maitatago ang kagwapuhan nito.
Quit staring. Sinasabi ko sa'yo kapag nahulog ka, bahala ka masaktan dahil hindi kita masasalo. Napaawang ang labi niya at saka hindi makapaniwala na tumingin dito. Ang kapal din naman ng mukha mo, sir. Hindi ba pwedeng inoobserbahan lang kita? Alam mo, mas gusto ko yung Lexus na basungit kaysa sa Lexus na mayabang. Pinaglandas niya ang kanyang kamay sa dibdib at saka sumandal sa sofa. Wala akong pake. I can be whoever I want. Kapag hindi mo nagustuhan ng ganon side ko, wala akong pake. You're just a maid after all. Natahimik siya sa sinabi nito. Hindi niya magawang sumagot pa. Napapansin niya kasi na sineseryoso nito mga sinasabi niya, mapabiro man o hindi. Napagtanto niya na kailangan niya ring maging maingat sa kanyang sinasabi. Biro lang naman yun. Hindi mo kailangan dibdibin, sir. Biro man o hindi, wala akong pakialam. Sa susunod, wag mo akong pansinin ha. Gawin mo lang trabaho at huwag akong disturbohin. Saan ka pupunta, sir? Maagap na tanong niya nang bigla itong tumayo. Sa banyo, sasama ka? Masungit na sagot nito. Napanguso naman siya. Sa loob? Hindi no? Pero sasamahan kita hanggang sa labas. Sinama naman siya nito ng tingin. For God's sake, magbabanyo lang ako. Kahit ngayon lang, huwag kang sumunod. Kaya ko ng sarili ko. Pero kailangan mo ko, sir. Mabilis siyang tumayo para sumunod. Hindi nga kita kailangan. Hindi mo ba naiintindihan yun? Saan parte bang hindi mo maintindihan ang maipaliwanag sa'yo? Sa pagmamadali nito sa paglakad ay bigla naman itong nahilo. Kaya mabilis siyang lumapit para alalayan, ngunit winaksi lang nito ang kamay niya dahilan para mawalan siya ng balanse. Sabi na nga hindi na kailangan ang kulit kasi. Okay lang, hindi naman ako nasaktan. Malakas yata ako. Tinas niya ang kanyang braso at saka pinakita ang kanyang muscle. Malakas ka na niyan. Pinagyayabang mo pa yung braso mong puro buto lang naman. Kahit may sakit ako, mas malakas pa yata ako sa'yo. Napanguso siya sa sinabi nito. Alam mo sir, mas mabuti nga magbanyo ka na muna. Titignan na lang kita mula dito kaya hindi ka naman makakatakas sa akin kung sakali. Asa naman tatakas ako? Inirapan siya nito at saka tinalikuran. Napakamot na lamang siya sa batok dahil sa pagiging masungit nito. Dinaig pa siya nito. Parang may PMS araw-araw. Mula sa upuan na kinauupuan niya ay nakatataw naman siya sa banyo kung saan pumasok si Lexus. Bawat palapag kasi ng mansyon ay mayroong kahit isa o dalawang banyo. Ginawa iyon para kay Lexus, para hindi na mag-akyat pababa kapag tinatawag ng kalikasan. Oh, tumakas ba ako? Bungad agad nito sa kanya pag upo nito sa sofa galing sa banyo. Hindi, pero mabuti na yung naninigurado. Peke siyang tumawa rito at nag-peace sign, ngunit inirapan lamang siya nito. Masyado kang pabilib sa trabaho mo. Kung ibang tao lang siguro ay baka kanina pang umuusok ang ilong sa inis dahil sa sinabi nito. Ngunit dahil dakilang masayahin si Luna, hindi siya tumitingin sa mga negatibong bagay. Hindi naman ako nagpapabilib sir, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sa katunayan, pwede namang hindi kita pansinin at hayaan na lang kung anong gusto mo at magiging masaya ako kapag ginawa mo yan. Pero hindi naman pwedeng hayaan na lang kita. Sinuwelduhan po ako rito ng maayos kaya nararapat lang na magtrabaho ko na maayos. Yeah, right. What really matters to someone like you is money. Palibasa, mukha kang pera. Siguro nga. Hindi kasi ako katulad mong mayaman at hindi na kailangan magtrabaho para magkapera. Kami kasing mga mahihirap. Kailangan namin kumayod para sa pamilya namin. Malumanay na sabi niya. Hindi naman ito umimik pa na siyang ipinagtatakan niya. Hindi na rin siya muling kinakausap nito. Kinabukasan, maagi siyang gumising dahil gusto niyang kausapin ito. Ngunit ang bumungad sa kanya ay si Lexus na mataas ang lagnat at namumutla pa. Anong ginagawa mo? Nahihirapan tanong nito sa kanya. Inalis ito ang kanyang kamay na nakapatong sa noo nito. Nataranta siya dahil maging ang kamay nito ay nanlalamig. May lagnat ka. Alam ko, hindi ako tanga. Kailangan nating pumunta sa ospital. Teka, kakausapin ko si Donya. Uwag. Huwag mo ako dadalhin sa ospital. Ayoko doon. Simpleng lagnat lang to. Ano simpleng lagnat? Ang init-init mo nga. Sino bang katawan to? Sa akin, di ba? Kaya sundin mo ako. I know my body well. Kailangan ko lang magpahinga. Pero, pwede bang itiko mo yung bibig mo?
Pinapalala mo lang ang kondisyon ko eh. Mabilis pa sa 4:00 na napatikom siya sa kanyang bibig. Walang imik naman siyang lumakad papunta sa pinto. Where are you going? Hindi ka ba nakakaintindi? Sabi nang huwag mong sabihin kay Lola. Napabuntong hininga siya at saka tumingin dito. Ay, hindi ko sasabihin. Kukuha lang ako ng palanggana at towel para mapunasan kita. Para naman kahit papaano mabawasan ang init ng ulo mo. Malumanay na sabi niya at saka lumabas na. Gustuhin man niyang dalhin si Lexus sa ospital ay sinunod pa rin niyang utos ito dahil ayaw naman ito. Baka magwala lang kapag dadalhin niya sa ospital. Kumuha siya ng palanggana at nilagyan ng malinggam-gam na tubig at nagdala rin ng towel. Pagbalik niya sa silid nito ay naabutan niya pa rin ito nakahigat na kapikit. Mahimbing nang natutulog na animoy parang anghel. Bakit ba hindi mo na lang ako hayaan? Mamamatay rin naman ako. Napatigil siya sa pagpupunas dahil sa sinabi nito. Napatitig siya rito nang bigla ito nagmulat. Kailangan mo pang mabuhay, sir. Muli niya ipinagpatuloy ang pagpunas sa mukha nito. O dahil kailangan mo pa ng pera. Dahil kailangan mo ng trabaho kasi malamang kapag namatay ako, mawawalan ka rin ng trabaho na may mataas sa sahod. Babalik ka ulit sa pagiging katulong at minimum wage lang ang makukuha mo. Napatigil siya sa sinabi nito ngunit nagpatuloy din. Imbes na magalit ay ngumiti siya rito dahilan para mapakunot ang noon nito. Hindi dahil sa pera, kundi dahil alam kong gusto mo pang mabuhay. Bata ka pa naman. Pwede mo pang i-explore ang buhay mo. Kailangan mo lang magpakatatag. Hindi mo dapat iniisip ang mga negatibong bagay. Marami ka pang magagawa, sir. Dahil kung pera lang ang pag-uusapan, pwede naman ako maghanap ng ibang trabaho. Hindi lang naman kayo ang naghahanap ng katulong, marami pang iba. Pero maganda rin kasi yung nagtatrabaho ka ng may kabuluhan. Hindi lang perang iniisip, kundi ang kapakanan ng iba. Ano pa bang punto ko rito? Mayroon lang din naman akong ilang buwan para mabuhay. Mamamatay din ako. Kaya nga habang buhay ka pa, dapat maging masaya ka. Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo imbes na umakto ka na parang galit ka sa buong mundo. Masyado lang akong pabigat dito. Bakit ba hindi na lang ako mamatay agad nang wala ng iba pang madadamay? Napahawak siya ng mahigpit sa towel. Sandali siya napatingala at napakagat sa labi para pigilan ang sarili na umiyak. Hindi mo dapat sinasabi yan, sir. Mabuti ka nga at may ilang araw pa na nilaan ng Diyos para sa'yo. Para makasama mong pamilya mo. Para magawa mong hindi mo nagawa at maitama lahat ng pagkakamali mo. Kasi yung iba na gustong-gusto pang mabigyan ng ilang segundo, minuto at oras, makausap ang taong mahal nila sa buhay. Kinuha na lang na bigla. Hindi ito umimik at muli lamang pumikit. Na siyang ipinagpasalamat na lamang niya dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili na umiyak. Maya-maya rin ay natapos din siya kaya binaba niyang ginamit niya at muling bumalik sa silid nito. Nakahiga pa rin ito ngunit napapansin niya ang butil ng luha na nasa gilid ng mga mata nito. Wala sa sarili niyang pinunasan yon gamit ang kanyang daliri. Alam ko makakaya mo rin yan, sir. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng ganong sakit kung hindi mo kaya. Kailangan mo lang lakasan ng loob mo at magpakatatag. Nandito lang kami lagi sa tabi mo. Hindi ka namin iiwan. Mahinang sabi niya rito. Hindi niya namalayan ang luhang pumatak sa mata niya. Mahina na lamang siya napatawa at saka pinunasan yon. Buong araw ay nagbabantay siya kay Lexus. Minomonitor niya ang temperatura nito hanggang sa unti-unti naman itong bumababa. Ginigising naman niya ito kapag kakain at hinahayaan ulit na matulog pagkatapos. Dahil hindi siya makapagpahinga ng maayos kakaisip kay Lexus, ay sa silid siya nito natulog. Dinala niya ang kanyang banig, kumot at unan sa kwarto nito at sa sahig na tulog. Nakahinga naman siya na maluwag dahil kinabukasan ay bumaba ng temperatura nito at bumalik na sa normal. Ang tapang mo, sir. Tignan mo, magaling ka na ulit. Puri niya pa rito habang nililigpit ang kanyang gamit. Maayos ang pakiramdam ko kaya sana itiko mo yung bibig mo dahil baka bumalik na naman ang sakit ko nang wala sa oras. Napangiti siya. Magaling na nga ito dahil nakakapagsungit na ulit sa kanya. Para naman itong bibig ko may kasalanan kung bakit nagkasakit ka, sir, ah. Bakit? Hindi ba? You're giving me headache. Dadaka ng dada kaya sumasakit ang ulo ko.
Aso, si Sir galit na naman. Chill ka lang. Problemado naman itong bumuga ng hangin at saka umalis sa kama nito. Napailing na lamang siya. Nagmamadali siyang umalis sa kwarto nito para ibalik sa kwarto niya ang kanyang mga gamit. Pagbalik niya ay palabas naman ito ng silid. Nang magtagpo ang tingin nila ay nginitian niya ito pero inirapan lang siya. Sabay silang pumunta sa pagkainan. Nakahanda ng pagkain kaya umupo na lamang siya sa harap nito. Ano, babantayan mo na naman ako? Yes, gaya pa rin ng dati, sir. Oh God, magkakasakit talaga ako dahil sa'yo. Napasa po ito sa noo at napahilot sa sentido. Mabilis naman siyang tumayo at akmang lalapit sana kay Lexus, ngunit mabilis siya nitong pinigilan. Huwag, dyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin, nababanas ako sa'yo. Napangiwi siya sa sinabi nito. Dahan-dahan naman siya napaupo muli. Hindi naman halatang hate na hate mo ako, sir, no? Sobra. Kaya itiko mo muna yung bibig mo at kung pwede, umalis ka na rin muna. Ang magagawa ko lang ay itikom ang bibig ko. Pasensya na po pero hindi kita pwedeng iwan. Itinukod niya ang kanyang siko at mesa at saka pinatong ang kanyang mukha sa likod ng kanyang palad at saka tumingin dito. Inirapan naman siya dito. Bet mo talagang irapan ako, no? Nakakairita ka kasi. Napangiwi sa pagiging straightforward dito. Akala ko ba tanggap mo na ako ang mag-aalaga at magbabantay sa'yo? Ewan. Tipid na sagot ito at saka kumain. Hindi naman siya ito didistorbo pa at kinain na rin ang pagkain na inihanda para sa kanya. Pagkatapos silang kumain ay dumiretso naman ito sa garden kaya sinamahan niya. Pansin niyang madalas na tambayan talaga nito ay ang garden. Hindi niya ito inistorbo gaya ng sinabi nito. Kinagabihan, tumambay naman sila sa balkonahe. Mabuti na lamang at naka-jacket siya kaya hindi siya nanginginig sa lamig. Napapansin naman niya ang pagiging tahimik nito habang nakatingin sa malayo, kaya napatingin siya rito. Nataranta naman siya na makita ang luha na pumapatak sa mga mata nito. Sir, okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Hindi. Ang puso ko. Sobrang bigat. Napatitig siya rito. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng lungkot. Hindi siya agad nakaimik. Bakit hindi mo ako pinagbubuhatan ng kamay sa tuwing tumataas ang boses ko? Bakit hindi mo ako sinisigawan sa tuwing magagalit ako sa'yo? Bakit hindi mo ako sinukuan? Nanibago siya na marinig ang mahina at mahinahong boses ito. Parang nakasabay din ng ihip ng hangin at kadiliman sa nararamdaman nito. Wala namang rason para gawin ko yun. Naiintindihan kita. Alam kong pinoproblema mo rin ang sakit na dinadala mo at wala akong plano na dagdagan pang bigat na dinadala mo, sir. Bakit hindi ka na lang maging kagaya ni Lola? Nasanay na ako eh. Nasanay na ako na sinisigawan. Nasanay na akong magtapang-tapangan. Nanginginig ang balikat nito. Mas tumindi ang pag-iyak nito. May nagsabi sa kanya noon na mas masakit daw ang umiyak ng walang ingay. Napagtanto niya na nga tama nga ang taong nagsabi sa kanya noon. Dahil base sa nakikita niya kay Lexus, alam niyang lubos itong nasasaktan. Kapag sisigawan kita, kapag sasaktan kita, may magbabago ba? Di ba wala naman? Bakit pa ako magsasayang ng laway at panahon para pagalitan ka kung pwede namang alalayan at alagaan kita nang hindi ka pinapagalitan at sinasaktan? Buti ka pa. Naiintindihan mo ko. Kaya lang naman ako nagkakaganito. Dahil pakiramdam ko hindi ako pinapahalagahan ni Lola. Dahil lang may taning ng buhay ko. Pakiramdam ko, wala na akong silbi sa mundo. Kaya rin ako nawala ng gana na magpa-chemotherapy. Apo ka pa rin niya, Sir Lexus. Alam kong sa tuwing pinapagalitan ka niya, nasasaktan din siya sa ginagawa niya. Bigyan lang din natin ng oras si Doña Filomena dahil baka katulad mo nagtatapang-tapangan lang din siya para hindi mo makita na nasasaktan at nahihirapan siya. Sumingot ito at saka pinunasan ng luha sa pisngi. Sandali itong tumahimik bago humarap sa kanya. Mugtong-mugto na ang mga mata nito. Hindi ka ba nababaduyan sa akin? Naguluhan siya sa tanong nito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Bakit naman ako mababaduyan sa'yo? Dahil umiyak ako. Dahil hindi ako malakas na lalaki. Masyado akong weak.
Hindi naman kasi lahat ng lalaki na umiiyak ay weak na. Lahat naman tayo may emosyon. Hindi natin mapipigilan ng umiyak lalo na kapag mabigat sa dibdib. Kaya huwag mong isipin na hindi ka na lalaki dahil lang sa umiyak ka. Hindi mo naman kailangan na itago ang tunay mong nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusungit eh. Maintindihan naman ng iba kung minsan magiging mahina ka. Ngumiti siya rito na siyang sinuklian naman ito ng maliit na ngiti. Kahit papano ay natuwa siya. Nakita niyang kaunting improvement ito. Simula ng kanilang madamdaming pag-uusap ay naging maayos na silang dalawa. Minsan ay sinusungitan pa rin naman siya nito ngunit hindi na katulad ng dati na kapag sunod ng sunod siya rito ay pinagtatabuyan siya. Buti na lang talaga't mahilig ka maglakad. Makapag-exercise din ako ng dahil sa'yo. Kasalukuyan sila naglakad-lakad sa loob ng subdivision. Kung dati nasa likod lang siya nito, ngayon ay sinasabayan na niya ito. Kaya dapat magpasalamat ka sa akin. Nagiging healthy ka ng dahil sa akin. Wow ha, healthy naman talaga ako noon pa no. Eh di ikaw na. Hindi siya makasagot nang maaalala niya ang lagay ng kalusugan nito. Sandali sila natahimik ngunit patuloy pa rin sa paglalakad. Paano kung ipagpatuloy ko ang chemotherapy ko? Biglang sabi nito dahilan para matigilan. Napatingin naman siya dito. Nang mapagtanto nito na tumigil siya, tumigil din ito at humarap sa kanya. Seryoso ka ba? Bumuntong hininga ito. Hindi pa ako sigurado. Nagdadalawang isip ako dahil baka hindi rin hahaba ang buhay ko. Ano ka ba? Huwag kang negatibo dyan. Mali mo, mas hahaba pang buhay mo. Wala namang mali kapag susubukan mo, di ba? Hindi naman kita pababayaan. Samahan pa rin kita palagi. Hindi ba magsiselos ang boyfriend mo dyan? Pansin ko lagi na sa akin ang atensyon mo. Iyon ay dahil wala naman akong boyfriend, sir. Nakita niya maliit ang ngiti sa labi nito ngunit agad lang din na naglaho. Hindi niya alam kung para saan ang ngiting yun. Ano? Final na ba decision mo? Ako na kakausap kay Doña Filomena. Yeah. Magpapagamot na ako. Hindi niya mapigilan na mapalakpak sa tuwa dahil sa sinabi nito. Talaga? Promise na yan ah. Ano, ikaw bang kakausap kay Donya o ako? Ikaw na lang muna. Nahiya pa rin ako kay Lola dahil sa mga nagawa ko noon. Kung ganon, bumalik na tayo sa mansion at kakausapin ko pa si Doña Filomena. Tinalikuran niya si Lexus. Dahil sa tuwa ay hindi niya napansin na nauuna na siya kay Lexus sakalang niya napagtanto nang tawagin siya nito. Ano, sabay tayong pumunta dito tapos mauna kang umuwi. Hintay mo rin ako at baka mapano ako. Masungit na sigaw nito. Kaya mo na yan! Hindi ka naman nagpapaalali kasi sabi mo malakas ka. Kaya mo na yan! Pang-asar naman niya. Sinamahan siya nito ng tingin kaya napatawa siya. Hinintay na lamang niya ito dahil baka magsungitan naman at magbago ang isip. Sabay silang umuwi. Pagkarating nila sa mansyon ay hinayaan niya muna ito na tumambay sa sala habang siya'y dumiretso sa silid ni Doña Filomena. 3 katok lang sa pintuan nito ay pinapasok naman siya kaya pumasok siya. Naabutan niya ito nakaupo sa pang-isa na upuan, nagbabasa ng libro habang nakadekwatro. Nang nasa harap na siya nito ay mabilis naman itong tiniklop ang libro at nilapag sa mesa, sabay harap sa kanya. O Luna, matagal kitang hindi nakita. Hindi na kita tatanungin kung kumusta ang pagbabantay mo sa apo ko dahil alam ko nahihirapan ka sa apo kong yon. Pilit siyang umiti sa sinabi nito. Hindi niya yun nagustuhan dahil parang sinasabi lang din ito ng apo nito ay masama. Magandang umaga po, ma'am. Nandito nga po ako dahil sa apo po ninyo, ma'am. Oh God, sabi na Wala akong narinig sa mga katulong tungkol sa kanya at akala ko naman tuloy-tuloy na ang pagtitino niya. Panandalian lang pala. Ano na naman bang ginawa niya ngayon? Napahilot ito sa sentido na para bang problemado. Nako ma'am, wala pong ginawang masama si sir. Sa katunayan po, good news po itong sasabihin ko sa'yo. Napatunghay naman ito at saka kunot noon na napatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ano ang magandang balitang yan? Sabi po ni Sir Lexus, ipagpapatuloy na po niyang chemotherapy ma'am. Di ba magandang balita po yun? Hindi niya inaasahan ang reaksyon nito. Wala kasi siyang makitang saya sa mukha nito kundi pagkairita.
Hindi po ba kayo masaya, ma'am? Kapag po nagpa-chemotherapy si Sir Lexus, maaari pong humaba ang buhay niya. Makakasama niyo po siya na matagal. Walang chemotherapy na mangyayari, Luna. Mahina ngunit may diin na sabi nito. Naguluhan naman siya. Bakit po? Hindi mo ba nakukuha? Hindi 100% na mabubuhay ng matagal ang apo ko kahit pa nagpa-chemotherapy siya. Masasayang lang ang pera na ilalabas ko. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Doña Filomena at saka pagak na tumawa. Ma'am, buhay po ng apo ninyo ang pinag-uusapan natin tapos iisipin niyo pa po ang pera? Hindi ba dapat ang buhay ng apo ninyong isipin niyo? Oo, sabihin na natin hindi 100% na hahaba ang buhay ni Sir Lexus. Pero bakit hindi po natin subukan? Paano pala kapag hahaba pa ang buhay niya? Kakayanin ba niya ng konsensya niyo na mamatay siya nang wala kayong ginawa imbes na suportahan siya? Hindi ito nakaimik. Napaiwas naman siya ng tingin at napakuyom ang kamao. Pasensya na po kung nanghihimasok ako sa buhay niyo. Pero hindi ako hihingi ng tawad na pinaglaban ko ang taong gusto pang mabuhay. Kung hindi niyo pa siya susuportahan, ako, susuportahan ko siya. Mabilis niya itong tinalikuran. Hindi na niya pinansin kung nagmumukha siyang walang respeto o kung tanggalin man siya nito sa trabaho. Basta ginawa niya kung ano ang nararapat at tama. Pagdating niya sa sala ay naabutan naman niya si Lexus na tahimik na nakaupo. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya ay agad naman itong humarap sa kanya. Kinalimutan naman niya naging usapan nila ni Doña Filomena at ginitian ito. Kumusta? Anong sabi ni Lola? Pambungad na tanong nito. Napatikom naman ang bibig niya na wala ang ngiti sa labi. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ba pumayag si Lola? Ayaw niya? Mabilis siyang umiling. No, hindi naman. Pumayag siya. Sabi niya siya nang bahala sa bill basta magpakatatag ka at magpalakas. Susuportahan ka niya. Pilit siyang umiti dito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya itong umiti ng malawak. Ngiting totoo. Hindi niya magawang sabihin dito ang totoo lalo pat kasi simula pa lang nito na maniwala sa sarili at lumaban. Ayaw niyang bigyan pa ito ng rason na sumuko. Talaga? Kung gano'n, bukas ay maaaring pumunta na tayo sa opisina ni Dr. Clemente. Dr. Clemente? Oo, yung oncologist ko. Siya nag-asikaso sa akin noon kaya doon pa rin ako dahil may record na naman ako doon. Balisa si Luna buong gabi kakaisip kung anong gagawin niya kinabukasan. Ang tanging perang mayroon siya ay 500,000 lamang. Yun lang ang tinira niya para sa sarili dahil pinadala niya ang iba sa kanyang pamilya. Natatakot din naman siyang kausapin si Doña Filomena at baka tuluyan na talaga siyang tanggalin ito. Pero desidido naman siyang tulungan si Lexus. Dahil sa kakaisip ay nakatulog din siya madaling araw na kaya malaki ang eye bags niya kinabukasan. Dali niya lahat ng kanyang pera. Hindi naman sila namasahe dahil may driver naman ito kaya nakatipid sila kahit na papano. Pagpasok nila sa ospital ay nakasunod lamang siya kay Lexus dahil wala naman siyang alam kung saan ang opisina ni Dr. Clemente. Nang huminto ito ay huminto din siya. Kumatok ito ng 2 beses at dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwa doon na lalaking sa tingin niya ay nasa 30 anyos na. Good morning, Dr. Clemente. Napaayos naman siya ng kaunti at saka yumukod ng mapagtantong iyong palang doktor na tinutukoy ni Lexus. Magandang umaga po, Dr. Clemente. Magandang umaga rin sa inyo. Kanina ko pa kayo hinihintay dahil ang sabi ni Filomena ay maaga raw kayo ngayon. Ay di na bale, ang importante ay nandito na kayo. Inilaan ko naman ang buong araw ko para sa inyo. Bati rin pabalik ni Dr. Clemente. Si Dr. Clemente ay kakakilalang doktor ni Doña Filomena. Malapit ang dalawa sa isa't isa kaya naman parang anak na rin ang turing ni Dr. Clemente kay Lexus. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Natuwa siya dahil sa ginawa ni Doña Filomena. Akala niya ay talagang hindi na nito susuportahan ang sariling apo. Pasensya na po, Dok. Nakalimutan po yata sabihin sa akin ni Doña Filomena kung anong oras. Okay lang, Iha. Ikaw ba'y girlfriend nitong si Lexus? Mabuti't bumalik na siya dito. Siguro ay dahil na rin sa'yo. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng doktor. Nang magtamang mata nila ni Lexus ay nauna namang umiwas ang tingin si Lexus. Po,
Teka, pumasok na muna kayo at nang makausap ko kayo na maayos. Wala naman siyang magawa kundi ang pumasok nang hindi man dinipensahan ang sarili. Pinaupo sila ni Dr. Clemente sa sofa. Dahil nakaramdam siya ng pagkailang ay hindi siya tumabi kay Lexus. Pareho silang nasa pinakadulo umupo. Magtabi nga kayo para namang hindi kayo magkarelasyon. Mahirapan ako sa pakikipag-usap sa inyo kapag ganyan kayo kalayo sa isa't isa. Kasi naman Dok, hindi naman po kami magkarelasyon. Amo ko po si Sir Lexus, alalay niya po ako. Magpabalik-balik naman ang tingin sa kanila ng doktor. Ganun ba? Akala ko yung nobya ka ni Lexus. Pasensya na kung ganun. Wala pong problema. Pilit siyang umiti. Nang mapatingin siya sa direksyon ni Lexus ay hindi naman sinasadyang magkatinginan sila. Una siyang umiwas ang tingin at sakto itinuon ng atensyon sa doktor. Nang magsimula magsalita ang doktor ay tahimik lamang siya nakinig. Sinabi nitong kondisyon nito noong nakaraan pagkatapos ay pisikal na sinuri ang kasalukuyang kalagayan nito. Sakto lang ang isang araw para sa konsultasyon nito. Marami pa kasing sinuri dito kaya natagalan. Wala naman siyang ibang ginawa kundi samahan at makinig din sa sinasabi ng doktor. Lexus. Yes, Doc. Sana iseryosohin mo ng pagpapagamot mo ngayon. Hindi ko man masasabi na maging successful pero gagawin ko ang lahat. Kaya sana gawin mo rin at kayanin mo lahat ang sakit na mararamdaman. Huwag kang susuko dahil hindi kita susukuan. Nagsisi din po ako, Doc, sa panahon na sinayang ko. Pero ngayon, lalaban ulit ako. Hindi ko nahayaan na magiging mahina ulit ako. Hindi ko bibiguin ang taong naniwala at sumuporta sa akin. Tinignan siya nito at nginitian na para bang sinasabi nito na siya yung tinutukoy nito. Hindi naman maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Mabilis na nagharumentado ang puso niya. Diretso uwi naman sila pagkatapos ng konsultasyon ni Dr. Clemente. Walang imik sila sa sasakyan hanggang sa makarating sa mansyon. Hinatid pa niya si Lexus sa silid nito. Palabas sa sana siya nang tawagin siya nito. Bakit? May kailangan ka pa ba, sir? Nakaramdam pa rin siya ng pagkailang dahil sa nangyari kanina. Wala naman. Gusto ko lang sabihin na salamat. Dahil sa'yo, nagkaroon ulit ako ng lakas ng loob para lumaban. Wala pong problema yon, sir. Iyon lang po ba sasabihin niyo? Tumangot si Lexus at ngumiti. Oo. Kung ganon, lalabas na po ako, sir. Luna. Po? Good night. Natigilan siya sa sinabi nito. Nandibago siya dahil iyon ang unang beses na marinig iyon mula rito. Good night din po, sir. Matapos sabihin yon, ay dali-dali siyang lumabas. Napahawak siya sa kanyang dibdib na mabilis ang pintig at saka napasandal sa pinto. Nang kumalma siya ay dumiretso naman siya sa kanyang silid. Hindi niya inaasahan na naghihintay pala sa kanya doon si Doña Filomena. Doña Filomena, nandito po kayo. Nandito lang ako para magpasalamat sa ginawa mo. Salamat at pinamukha mo sa akin kung gaano ako kasamang lola. Dahil sa ginawa mo, namulat ako sa katotohanan. Pasensya na sa sinabi ko noon. Wala pong problema sa akin, ma'am. Ginagawa ko lang po kung ano sa tingin ko yung tama. Pero sana makausap niyo rin po si Sir Lexus. Kailangan niya rin po kayo. Soon, Luna. Soon. Sa ngayon, wala pa akong mukhang maihaharap sa apo ko. Malalim itong bumuntong hininga. Labas na ako. Yun lang naman ang sadya ko rito. Sige po, ma'am. Salamat din po. Mabilis sa lumipas ang araw. Pagkatapos ng pagbisita nila kay Dr. Clemente, ay nagsunod-sunod na dahil sa sunod-sunod din na chemotherapy nito. Hindi siya nagsasawa na samahan si Lexus sa lahat ng laban nito. Lagi lang siya nasa tabi nito. Hindi man ito nagpapakita na nahihirapan tuwing chemo na nito, ngunit alam niyang nilalabanan lang nito. Hindi niya mabilang kung ilang chemo na niyang sinamahan si Lexus dahil napapadalas ang pagpunta nila sa ospital dahil sa appointment ito. Sa bawat chemo naman ito ay hindi siya nakakalimot na magdasal na sana ay gumaling na si Lexus. Narinig naman iyon ng Panginoon dahil malang gumaling si Lexus. Cancer-free na at bumalik na sa normal ang pangangatawan nito.
Hindi niya makakalimutan kung paano siya paulit-ulit na pinasasalamatan ni Lexus dahil sa kanyang suporta. Ma'am, ngayong magaling na po si Sir Lexus. Balik na po ba ako sa pagiging katulong? Kasalukuyan silang nasa veranda. Pareho sila nakatayo habang nakatanaw kay Lexus na naliligo sa pool habang ang mga bagong kaibigan nito ay nakaupo sa upuan na nakahilera sa gilid ng pool. Agad din naman siya napanis ng tingin dahil bigla nitong hinubad ang pangitaas na damit. Gusto mo ba? Po? Ano pong ibig niya sabihin, ma'am? Tinatanong kita kung gusto mo bang maging katulong ulit. Hindi siya makasagot. Muli siya napatingin kay Lexus. Nasaktan siya na makitang paglapit ng isang babae kay Lexus. Hindi ko alam. Ikaw ang bahala. Kung gusto mong alagaan siya, wala namang problema sa akin. Kung gusto mo namang maging katulong ulit, wala ring problema. Hindi siya makapagpasya. May bahagi sa kanya na gusto niyang bantayan si Lexus, ngunit nakakailang kapag gagawin niya yon, lalo pat wala naman siyang rason pa para bantayan ito. Dahil ayaw niya namang mapahiya ay mas pinili niyang maging katulong ulit. Kung noon ay maaga siyang pumupunta sa silid nito, ngayon ay sa kusina na ang diretso niya. Tumutulong siya sa pagluluto. May nakatoka naman sa pagluluto, ngunit dahil sanay na siya magising na maaga, ay tumulong na lang din siya. Pagkatapos silang magluto ay kumain na rin siya at nagpahinga sandali, pagkatapos ay dumiretso na sa sala para maglinis. Bakit hindi mo ako ginising? Hinihintay kita kanina pa. At saka bakit naglilinis ka dito? Hindi naman yan trabaho mo. Napatigil siya sa paglilinis ng sahig nang marinig ang boses ni Lexus mula sa kanyang likuran. Magulo ang buhok at mapupungay na mga mata nito ang sumalubong sa kanya pagharap niya. Hindi maipinta ang mukha nito at tila ba hindi magandang gising. Pasensya na sir, simula po kasi ngayon ay balik na po ako sa paglilinis ng mansyon. Gusto niyang palakpakan ng sarili dahil nagawa niya sumagot na maayos dito nang hindi nauutal. And why is that? Masungit na tanong nito. Napalunok siya nang bumaba ang tingin niya sa katawan nito. Napagtanto niyang wala pala itong pangitaas kaya lantad ang apat na pandesal nito. Hindi niya alam kung paano nito nakuha ang pandesal na yon kahit pa bago lamang itong gumaling. Bakit po hindi muna kayo magdamit sir? Baka kabagin po kayo. What am I? An infant na madaling kabagin? Luna, I'm a grown-up man. Hindi na tumatalab sa akin ang kabag. Natatawan sabi nito, ngunit maya-maya rin ay naging seryoso. Teka nga, nililis mo yatang usapan. Bakit ka nga nandito? Kagaya po ng sabi ko kanina, ito na po magiging trabaho ko ulit ngayon, sir. At bakit nga? Dahil hindi niyo na naman po ako kailangan. Magaling naman po kayo, hindi na kailangan bantayan pa kita. Pumayag ba ako? Anong gusto mo? Magkasakit ulit ako para bantayan at alagaan mo? Nahimigan niya ang pagiging sarkastiko nito kaya napanguso. Hindi naman, bakit? Kailangan mo pa ba ako? Tumingin siya ng diretsyo sa mata nito para naman itong nabalisa at umiwas ang tingin. Oo, kailangan ko ng alalay. Para kung saan man ako pupunta, may mautusan ako. Napanghiwi siya sa sagot nito. Plano mo yatang gawin akong alipin sa lagay na yan ha? Hindi, basta hindi ako papayag na alis ka sa tabi ko. Sasamahan at sasamahan mo ako dahil kailangan kita. Sabi pa nito at saka mabilis siyang tinalikuran. Hindi naman niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Mabilis na tumibok ang puso niya. Naramdaman din niya ang pag-akiyat ng dugo niya sa kanyang mukha. Hoy, okay ka lang? Namumula ka yata, may sakit ka ba? Nabalik siya sa ulirat dahil sa biglang paglapit ni Daisy sa kanya. Ha? Oo, okay lang ako. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, bakit ka nandito? Di ba dapat kasama mo ngayon si Sir Lexus? Oo, pero… Luna, come here. Napaimpit siya sa lakas ng sigaw ng Lexus. Alanganin naman siyang tumingin kay Daisy at saka pilit nang umiti. Sige na, ako na bahala dito. Puntahan mo na si Sir. Salamat, Daisy. Mabilis niyang pinuntahan si Lexus. Naabutan niya ito nakaupo sa harap ng hapagkainan. Kakain na ako. Napakunutan noon niya dahil sa biglang pag-iimporma nito. Naguluhan siya sa inakto nito.
Mabuti naman po sir kung ganoon. Handa na rin naman po ang pagkain. Kumain na po kayo. Malumanay niyang sabi dito ngunit pinagtataasan lang siya nito ng kilay. Ano pang tinatayo mo dyan? Umupo ka na at sabayan mo ako dito. Tapos na kasi akong kumain sir kanina pa. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Lexus dahil sa naging sagot niya. Kanina hindi mo ako hinintay gumising. Ngayon naman hindi mo rin ako hinintay kumain. Kung totoo nga sinabi mo na balik ka na sa pagiging katulong, kakausapin ko si Lola. Sasabihin ko sa kanya na sa akin ka na. Napalunok siya sa sinabi nito. Hindi niya maiwasan na bigyan ng ibang kahulugan ang sinasabi nito. Ang ibig ko sabihin, kailangan kita para may alalay ako. Paglilinaw pa nito at umiwas ang tingin sabay dampot sa baso na may laman tubig at uminom. Sa pagmamadali ay nabilaukan naman ito kaya napabuga ito nang wala sa oras. Hinay-hinay lang naman, kung kailan ka pa naging okay saka ka naman naging clumsy. Pangangaral pa niya. Marahan niyang hinagod ang likod nito. Nang mapagtanto niyang ginawa niya ay agad naman siya natigilan at unti-unting napalayo rito. Hindi ito umimik, kaya tinikom din niya ang kanyang bibig. Tahimik lamang itong kumain. Siya naman ay pinanood lang si Lexus na kumain. Samahan mo ako mamayang gabi. May birthday party akong pupuntahan. Bakit kailangan samahan pa kita? Hindi naman ako invited sa party na yun kaya mas mabuting ikaw na lang yung pumunta. Mabilis na rason niya rito. Wala naman siyang kakilala at hindi siya sanay na makipagsosyalan. I need a partner. Wala akong ibang babae na malapit sa akin bukod sa'yo. Bakit hindi yung nakausap mo sa pool noong nakarang araw ang isama mo? Labas sa ilong na sabi niya. Kunuto naman siya nitong tinignan. Sino? Si Jessa? Hindi ko siya masyadong kilala. Bakit ko naman siya isasama? Mukhang close naman kayong dalawa eh. Kung makadikit nga sa'yo nung nakaraan parang boyfriend ka niya. Pinaglandas niya ang kanyang braso sa dibdib. Mapang-asar naman ang umiti sa kanya si Lexus na siya nagpatas ang kilay niya. Parang ikaw yata ang parang girlfriend na nagsiselos dahil sa inaakto mo. Ha? Pinagsasabi mo dyan? Yung sinabi ko base lang din naman sa nakita ko nung nakaraan no? Depensa niya pa sa sarili. Bakit ganyan ka makareact? Nasa na ba ang Luna na kalmado? Ang palangitit masiyahin. Napaiwas siya ng tingin dahil sa pangasar nito. Kalmado naman ako nakangiti nga rin kita mo? Pilit siyang umiti dito kahit pa naiinis siya sa hindi malaman dahilan. Okay, sabi mo eh. Nagkibit balikat ito. Hindi na lamang niya ito pinansin. Buong araw naman itong nasa mansyon lang kaya nainip siya. Hindi naman siya makatulong sa kasamahan niya dahil sa tuwing lalapit siya para tulungan ng kapwa niya katulong ay inuutusan siya nito ng kung ano-ano. Malakas na tugtog ng musika ang sumalubong sa kanila pagkapasok nila sa bulwagan kung saan ang pagdiriwang. Nakita naman niyang kaibigan kuno nito na si Jessa na palapit sa kanila. Malawak ang ngiti nito at babaeng-babaeng tignan sa suot itong gown na kulay rosas. Parang prinsesang tignan dahil may korona pa sa ulo nito. Hi Lexus! Mabuti nakapunta ka. Oh, may kasama ka? Nang mapadako ang tingin nito sa kanya ay tinignan siya nito mula ulo hanggang paa kaya naman nailang siya. Yeah, di ba sinabi ko sa iyo na magdadala ako ng kadate? By the way, happy birthday. Nawala sa labi ni Jess ang ngiti nang marinig ang sinabi ni Lexus. Si Luna naman ay nanlaki ang mga mata at kunot noon at tumingin kay Lexus. Date? You and her? Akala ko ba alalay mo siya? Like sleeve, ganun. Maarating sabi nito at hindi man lamang pinansin ang pagbati ni Lexus. Oh, pero noon yun. My woman is kind of jealous about you kaya mas mabuting malaman niyang kaibigan lang talaga tayo at hindi nahihigit pa ron. Napahawak siya sa dulo ng laylayan ng damit ni Lexus dahilan para mapatingin ito sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhong bulong niya rito. Hinarap naman siya nito at saka nilapit din ng kaunti ang mukha nito sa kanyang tainga. Gusto ko lang na malaman mo na kaibigan lang talaga kami. Wala kang kailangan na ikaselos. At saka gusto ko rin na malaman niya na hindi na ako pwede dahil pagmamayari mo na ako. Anong ibig mo sabihin? Ulan tayo sir no? Alam mo naguguluhan na talaga ako sa'yo. Gusto kita. Akin ka at sa'yo rin ako. Ganun lang kasimple. Ayoko maging komplikado pa sa atin ang lahat kaya habang maaga pa. Mas mabuti ng maagapan. Mabuti ng walang selosan na mangyayari.
Napatanga siya sa biglang pag-aamin nito. Hindi niya yun inaasahan. Makaalis na nga, nagmumukhang tanga pa ako dito. Malditang sabi ni Jessa at nagpapadyak na umalis. Hindi naman yon pinansin ng dalawa dahil seryoso ang dalawa sa pakikipagtitigan sa isa't isa. Luna, seryoso ako. Gusto kita. Ayoko maging komplikado para sa ating dalawan lahat kaya kita dinala dito. Para na rin makilala mo si Jessa para walang pagdududa na mangyayari. Hindi naman problema sa akin kung wala ka nararamdaman para sa akin. I can work it out. Gagawa ko ng paraan para mahulog ka sa akin. Napasa po si Luna sa kanya noo. Masyado siya nabigla sa pag-amin nito. Akala niya ay simpleng party lang ang pupuntahan niya. Alam mo, mas mabuti pang umuwi na tayo. Nauna siya maglakad. Sinadya niyang bilisan para hindi siya mahabol nito, ngunit sadyang malaki ang hakbang nito kaya naabutan din siya. Mag-usap tayo pag-uwi. Hindi siya umimik dahil ayaw niya kasing kausapin ito. Tahimik nilang tinahakandaan pa uwi sa mansyon. Para lang silang dumaan sandali kina Jessa dahil umuwi rin sila agad. Pagkaparada ng sasakyan ay nauna siyang lumabas at mabilis na pumasok ng mansyon. Luna, mag-uusap pa tayo, di ba? Sabi nito sa may pigil sa kamay niya nang akmang bubuksan na sana niyang pinto ng kanyang kwarto. Pagod ako, sir. Kung gusto mo, bukas na tayo mag-usap nang makapagpahinga at maliwanagan ka rin. Baka dahil lang yan sa pagod. Sabi niya nang hindi tumitingin kay Lexus. Kahit bukas o sa susunod na araw pa tayo mag-usap, hindi magbabago nararamdaman ko sa'yo, Luna. Hindi ko alam kung kailan at paano to nagsimula, pero sigurado ako sa nararamdaman ko sa'yo. Nabigla siya nang yakapin siya nito mula sa likod. Hindi niya magawang tanggalin yon dahil wala naman siyang ibang naramdaman kundi safety at comfort. Hindi niya may tatanggi na bumibilis ang tibok ng puso niya sa tuwing tumatama ang balat niya sa balat nito. Alam ko na bigla ka sa pag-amin ko, kaya bibigyan kita ng panahon para makapag-isip. Kumala si Lexus sa pagkayakap sa kanya. Pinatakan siya nito ng halik sa noo bago tuluyang umalis. Nababagabag si Luna sa sinabi ni Lexus. Hating gabi na at hindi pa rin siya makatulog dahil sa sinabi nito. May parte sa kanya na natutuwa dahil gusto siya nito. Batid din naman niya na may nararamdaman din siya dito, ngunit natatakot siya na sabihin yun dahil malayong agwat nila sa isa't isa kung estado sa buhay ang pag-uusapan. Mayaman si Lexus, samantalang siya'y nagtatrabaho lang sa lola nito. Kaya naman kinabukasan, hindi niya magawang harapin si Lexus. Gumawa siya ng paraan para iwasan si Lexus. Luna, kanina pa kitang hinahanap. Inutusan ko rin na mga kasambay na puntahan ako pero hindi ka pumunta. Iniiwasan mo ba ako? Napatigil siya sa pagdidilig ng halaman at saka humarap kay Lexus. Maamong mukha nito at mukha pang iiyak dahil tila may namumuon luha sa gilid ng mga mata nito. Busy lang po ako sa trabaho, sir. Wala namang rason para iwasan kita. Kung gano'n, maaari ba kita makausap sandali? Sige. Pagpayag pa niya dahil mukhang hindi naman niya ito matatakasan. Sinarado niya muna ang gripo bago humarap kay Lexus. Kagaya ng sinabi ko kahapon, gusto kita, Luna. Maaari ba kitang ligawan? Hindi siya agad nakaimik. Bakit ako? Lexus, alam mong katulong niyo lang ako. Hindi kakatuwa ni Doña Filomena kapag nalaman niyang liligawan mong katulong na katulad ko. Wala akong pakialam, Luna. Mahal kita. Kung hindi man tayo papayagan ni Lola, gagawa ako ng paraan. Ganon na ba talaga ako kakontrabida para isipin yun na tutol ako sa pagmamahalan yung dalawa? Nanlaki ang mga mata niya na makita si Doña Filomena na palapit sa pwesto nila. Nakataas ang kilay nito at nakasandal pang braso sa dibdib. Doña Filomena. Lola. Kung ano man ang nararamdaman niyo sa isa't isa, hindi ko kayo pipigilan. Hindi ako makikisali. Nagawa ko na yan noon. Ang pigilan si Lexus sa pagpapagamot nito at lubos kong pinagsisihan yon. Ikaw lang Lunang unang naniwala at sumuporta sa kanya. Ngayon, gusto kong bumawi naman sa inyo. Susuportahan ko kayo sa kung ano ang gusto ninyo. Hindi niya inaasahan ang sinabi ni Doña Filomena. Si Lexus naman ay unti-unting napangiti. Narinig mo si Lola, di ba? Hindi siya tutol sa atin. Kung ganon, ligawan mo muna ako.
Sabi niya habang pinigilan ang sarili ng ngumiti para hindi makita nito na siya'y kinikilig. Mabilis naman siyang binuhat ni Lexus at sa inikot-ikot. Yes, liligawan kita. Mas mamahalin pa't papakasalan. Hindi maitago ni Doña Filomena habang nakatingin kina Luna at Lexus. Ayaw na niyang maulit pang muli ang pagiging mahigpit niya kay Lexus noon. Masaya siya dahil bumalik na ulit sa dati ang apo na pinakamamahal niya. Nang ibaba ni Lexus si Luna ay humarap si Luna kay Doña Filomena. Maraming salamat po Doña Filomena. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Hindi mo sinukuan ang apo ko. Malaking bagay yun para sa akin. Gumiti sa kanya si Doña Filomena pagkatapos ay humarap naman kay Lexus. Lexus, apo. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa iyo noon ha. Masyado ako naging malupit sa iyo. Tumingin naman si Lexus kay Doña Filomena. Nabigla naman si Doña Filomena sa biglaang pagyakap nito. Mapatawad mo rin sana ako, Lola. Alam ko nahirapan ka rin sa akin noon dahil sa pag-uugali ko. Niyakap pabalik ni Doña Filomena si Lexus. Kalimutan na natin yun, apo. Magsimula tayo ulit. Ngayon, suportado ko na kayo ni Luna. Hindi na ako manghihimasok sa pag-iibigan yung dalawa. Pero alalahanin niyo na kapag may kailangan kayo, pwede niyo akong lapitan. Kumala sa yakap si Lexus at saka nginitian si Doña Filomena. Maraming salamat po, Lola. Tumungo naman siya si Doña Filomena at tumingin kay Luna. O siya, sige. Ako'y aalis na muna para makapag-usap pa kayo. Sinundan lang nila ng tingin ang papalayong bulto ni Doña Filomena. Nang silang dalawa na lamang ay napatingin sila sa isa't isa. Paano ba yan? Hindi tutol si Lola sa atin. Mapaglarong umiti sa kanya si Lexus. Nagkibit-balikat naman siya at napakagat sa ibabang labi para pigilan ang kanyang sarili na ipakita ang kilig. Kagaya ng sinabi ni Lexus, niligawan nga siya nito. Bumaliktad ang sitwasyon nilang dalawa. Kung noon ay si Lexus ang inaalagaan niya, ngayon naman ay siyang inaalagaan nito. Hindi pumapali ang pagbibigay nito sa kanya ng bulaklak at tsokolate araw-araw. Nakita niya ang Lexus na masayahin, maalaga at mapagmahal. Gusto mo bang bisitahin ng mga magulang mo, babe? Natigilan siya sa tanong nito. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng pagkasabik habang iniisip ang mainit na yakap ng kanyang magulang. Nakasanayan na ni Luna tawagin siya nitong babe kahit hindi pa man sila. Wala namang problema sa kanya yon dahil gusto rin naman niya. Oo. Ilang buwan ko na rin silang hindi nakikita eh. Malapit na mag-1 taon, namimiss ko na sila. Napayuko siya. Kasalukuyan silang nasa sala, nanood ang palabas. Walang lakad si Lexus kaya magkasama sila. Gusto mong puntahan natin? Sasamahan kita. Magpapaalam ako kay Lola. Nabuhayan siya ng loob sa sinabi nito. Talaga? Tumango sa kanya si Lexus at ngitian siya. Oo, para rin formal kong hingi ng blessing sila. Namula siya sa sinabi nito at kinilig. Sige, pero ako na magpapaalam kay Donya. Okay, walang problema sa akin, babe. Hindi na pinatagal pa ni Luna. Nagpaalam siya kay Donya na umuwi muna ng probinsya para bisitahin ang kanyang magulang. Sinabi rin niya na gusto ni Lexus na sumama. Hindi naman umangal si Donya. Binigyan pa siya ng pera pang gastos. Ayaw man yan tanggapin dahil nahihiya siya, ay kusa naman itong nilagay sa bulsa ng kanyang damit kaya hindi na siya nakatanggi pa. Kinabukasan, tumulak agad sila pa uwi ng probinsya. Nang papunta na sila sa bahay ay nanibago naman siya sa lubak-lubak na kanilang dinaraanan. Namiss ko to. Tukoy niya sa sariwang simoy ng hangin. Marahan siyang pumikit at saka dinamdam ang hangin na tumatama sa kanyang balat habang inaalon din ang kanyang buhok. Panigurado matutuwa si na mama at papa sa pag-uwi mo. Napadilat siya dahil sa kanyang narinig at saka hindi makapaniwalang tumingin kay Lexus. Tinawag mo bang mama at papa ang magulang ko? Yeah, soon magiging magulang ko rin naman sila kaya why not call them mama and papa also, diba? Napailing siya dahil sa taas ng kumpiyansa nito sa sarili. Tama naman si Lexus.
Magiging mama at papa rin naman ito ang magulang niya dahil wala naman siyang plano na pakawalan pa si Lexus. Sa katunayan ay plano na niya itong sagutin, ngunit naghahanap pa lang talaga siya ng magandang tiyempo. Ngunit dahil sa sinabi nito ay may naisip naman siya magandang ideya. Sakto namang malapit na sila sa bahay kaya agad niyang pinarang tricycle na kanilang inarkila. Bumaba siya agad at saka nilibot ang tingin sa labas ng bahay. Nakabukas ang pinto doon kaya batid niyang nasa loob ang kanyang mga magulang. Napapansin naman niyang iilan tingin sa kanila ng kanilang kapitbahay ngunit hindi na niya yon pinansin pa. Hinarap na lamang niya si Lexus na ngayon ay binabayaran ng kanilang inarkila. Naibaba na rin ito ang mga gamit. Pasok na tayo sa loob, papakilala kita. Aya niya rito at saka matamis ng umiti. Pabilis naman itong hinawakan ng dalawang maleta at saka sumunod sa kanya. Hindi na siya nag-abala pa na kumatok. Diretso lang siyang pumasok. Naabutan niya ang kanyang magulang na nagmerienda. Halatang kagagaling pa sa bukid dahil hindi pa nakapagbihis. Ma, pa, namiss ko po kayo. Anak, Luna, nandito ka. Florencio, tignan mo, nandito ang anak natin. Nasasabik at naiiyak na sabi ng kanyang ina at saka mabilis siya niyakap. Aba, namiss ka rin namin anak. Abay akala namin ay matatagalan pang pagbisita mo. Mabuti na lang at umuwi ka. Nakita ka ulit namin. Masayang sabi ng kanyang ama at sumali rin sa kanilang yakapan. Ilang minuto silang nasa ganong posisyon na maalala niya si Lexus. Teke lang po pala ma pa, may papakilala po ako sa inyo. Saka naman humakbang si Lexus at tumabi kay Luna. Abay kay gwapong lalaki, sino siya anak? Boyfriend mo? Huwag mo sabihing nabuntis ka kaya ka umuwi rito anak. Kung ganun man, huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita laban sa mga mapanghusgang tao dito sa atin. Natawa siya sa sinabi ng kanyang magulang. Pa, hindi po ako buntis. Manayata ako kay mama, may prinsipyo at dignidad sa sarili. Ngumiti siya sa kanyang ina at kinindatan naman siya nito kaya napatawa siya. Siya po si Lexus. Apo po ng amo ko sa Maynila pero ngayon, boyfriend ko na po. Nalaki ang mga mata ni Lexus, sinabi niya. Napaawang ang labi nito at parang sira na tumitingin sa kanya na parang hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Baby, ibig ba sabihin, sinasagot mo na ako? Humarap siya kay Lexus at nakangiting tumango. Oo, tayo na Lexus. Sinasagot na kita. Napasuntok sa ere si Lexus sa sobrang saya. Ang kanyang magulang naman ay napangiti at tila naiintindihan ang nangyari sa kanilang dalawa. Mano po mama, papa? Nanginginig ang kamay nito habang nagmamano. Ang swerte mo iho. Ikaw ang kauna-unahan lalaki na dinala rito ng aking anak. Kahit nga kaibigan niya rito noon ay hindi niya dinadala. Alam kong mahal ka talaga ng anak ko. Kaya sana ganun din ang nararamdaman mo sa kanya. Tama po kayo ha. Swerte ako kay Luna. Mahal na mahal ko po si Luna pa. Sa katunayan po kaya rin ako sumama dito para formal na humingi ng permiso ninyo. Gusto ko pong pakasalan si Luna. Nagulantang siya sa sinabi nito. Akala niya itungkol lang sa pagiging magkarelasyon nila ang hihingi nito ng permiso. Nako, nasa ng singseng iyo. Pagbibiro pa ng ina niya kaya naman pinandilatan niya ito pero hindi siya nito pinansin. Hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa ni Lexus. May kinuha ito sa bulsa at saka lumuhod. Lumuwa ang mga mata niya na makita ang singsing na may diamante sa gitna. Baby, will you marry me? Please, marry me. Napatakip siya sa kanyang bibig. Napaiyak siya. Ni hindi niya napansin na dumami ang tao sa labas ng bahay nila dahil na kay Lexus ang kanyang atensyon. Nakakainis ka. Pinaiyak mo pa ako. Oo, papakasalan kita. Kawawa ka naman eh. Natawa ang magulang niya at hinagod siya sa likod. Si Lexus naman ay malaki ang ngiti sa labi habang sinusuot sa kanya ang singsing. Soon, you'll be Mrs. Montero. Naging mas masayang pag-uwi ni Luna sa kanilang probinsya. Wala siyang oras sa sinayang dahil ginugol niya yon sa magulang at kapatid niyang si Leslie. Pansin naman niya na mas naging malapit si Lexus sa magulang niya.
Parang ito na nga ang tunay na anak dahil si Lexus ang gusto nilang laging kasama. Ate, magbihis ka na. Di ba may party pa tayong pupuntahan? Ito raw suotin mo, sabi ni Kuya Lexus. Si Kuya naganda niyan. Bakit naman puti? Anong party bang pupuntahan natin? At saka bakit wala si Lexus at sinama ni Mama at Papa? Nauna na sila. Bilis, maligo ka na. Nasa sala na yung mag-aayos sa'yo, ate. Naguguluhan man ay sinunod niyang utos ito. Pagkatapos niyang maligo ay sinuot niya ang gown. Nakaramdam siya ng kakaiba sa gown na suot niya ngunit hindi niya yun pinansin. Pagbaba siya ay agad naman siyang dinaluhan ng makeup artist na kinuha ni Lexus. Nang matapos sila ay agad naman silang sumakay sa van na hindi niya alam kung inarkila rin ba ni Lexus. Napansin naman niya ang pagkabalisa ng kapatid niya kaya nagtaka siya. Bakit ka babalisa para namang hindi magsisimulang party na wala tayo? Pumirmi ka nga. Tumahimik naman ang kanyang kapatid, hindi umimik. Nang huminto ay agad siya lumabas. Napakunot naman na noon niya na makitang nasa simbahan sila. Teka nga, ano nga ba talaga to? Bakit tayo nandito? May binyag ba o kasal? Ay, ang dami mong tanong ate, pasok na nga tayo. Sinamaan naman niya ng tingin ng kanyang kapatid. Nagpisay naman ito at ngumiti. Nang nasa may tapat sila ng pintuan ay may lumapit naman sa kanya. Binigyan siya ng bulaklak. Magtatanong pa sana siya kung para saan ngunit mabilis itong umalis. Ganoon din ang kanyang kapatid. Nabalik lang ang kanyang atensyon sa harap ng bumukas ang pinto. Unti-unti siyang lumakad. Sa kanya lang napagtanto kung ano ang pinuntahan niya nang makita si Doña Filomena at kamag-anak ni Lexus at ang kanyang pamilya. Napagtanto niya na hindi binyag o kaarawan ang pinuntahan niya, kundi kasal. Kanyang kasal. Masyado siya natuwa sa ginawa ni Lexus kahit pa wala siyang kaalam-alam na ngayon siya ikakasal dahil sinigurado nito na lahat ng mga gusto niya sa kasal nila ay ginawa nito. Pakiramdam niya ay sobrang espesyal niya. Para sa kanya, iyon ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya na hindi niya makakalimutan. Ang pagiging Mrs. Montero. Minsan sa buhay natin, bawat taon dumarating, mabuti man o masakit ang dala, ay bahagi ng mas malaking plan ng Diyos para hubugin ka. May mga taon dumarating para magturo ng leksyon at may iba naman para mag-angat, magbigay lakas at magtulak sa iyo papunta sa direksyong nilaan ng Diyos. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli ay maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!